Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June at nako, umiinit na po ang bangayan ni Aling Claire at ni Vice President Sara Duterte. World War kung tawagin, umiinit na po yung bangayan nila, yung sagutan. Ano? Yan po ang ating pag-uusapan at dalawang bagay pala ang pag-uusapan natin. Yung isa ay si Senator Amy Marcos, naghain na po ng chairperson's report sa ombudsman. At nire-recommenda ni Amy Marcos na kasuhan yung 5 high-ranking opisyal, sila Boying Rimulya at yung mga kasama niya pa doon po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? So umpisahan na po natin dito po sa bangayan, sagutan ni Vice President Sara Duterte at ni Claire Castro, kung tawagin si Palengkera Girl. Palengkera Girl, no? Nagumpisa po ito, kung hindi ako nagkakamali, nung tanungin si BP Sara tungkol po sa order ni BBM na imbestigahan ang Prime Water. Ang Prime Water po ay negosyo ng mga bilyar. So ano na nangyayari? Bakit pinapaimbestigahan bigla, no? Biglang pinaimbestigahan dahil ba ito ay dahil kay Camille Villar? Dahil nagpa-endorse si Camille Villar, kasama na yung tatay niya, si Manny Villar, kay BP Sara, no? At iniwan si BBM, iniwan na parang syunga. Ha? Nasaktan kaya si BBM? Napahiya kaya? O dahil nagsyunga, dahil nagmukhang tangay, no? Pero mo, nakaraan lang, itinataas pa ni BBM yung kamay ni Camille Villar, no? At pinapagmalaki niya pa na yung Team Duterte o yung PDP laban hindi makakumpleto ng kandidato. Ngayon, sila ang kulang. 10 na lang sila. Nung nakaraan, pinagmamalaki niya pa si Camille Villar O bakit wala namang order si BBM nung panahon na yon na imbestigahan ng Prime Water? Biglang ngayon, iniimbestigahan na. Dahil, ang sagot ni BP, tinanong kay BP Sara yan ito ay pamumulitika. Politically motivated. Ganun lang kasimple yung sagot ni BP Sara. At obvious na obvious po yan. Simula nung nagpa-endorse si Camille Villar, doon na sumunod na yung order ni BBM na imbestigahan ang Prime Water. Dito po sa lugar namin, sa San Jose del Monte, Bulacan, maayos po yung Prime Water, yung serbisyo ng Prime Water. Yan po ang pinaimbestigahan Ang pangit daw ng serbisyo. Biglang pumangit, nung iniwan na si BBM. Pero dito po sa lugar namin, dito po sa bahay namin, sa mga kapitbahay ko, maayos po yung serbisyo ng Prime Water dito. Sabihin natin may kamahalan nga lang, pero walang water interruption. Hindi kagaya sa Maynila, sa mga lugar sa Maynila. May mga water interruption. Dito po wala. At malinis na malinis po yung aming tubig. No? Kung pwede nga lang inumin, baka pwede. Pakukuluan mo lang siguro. Maayos po yung serbisyo ng Prime Water dito. Biglang nakarinig tayo na hindi raw maganda ang serbisyo. Ginamit pa si Daniel Fernando, yung aming governor. Kasama pa yata yung kanyang vice governor na nagpa-interview. Biglang nagkapangit daw yung serbisyo. So alam na natin, ganyan yung sinasabi ni Kati Binag sa mga mayayaman kagaya ni BBM. Yan yung binunyag ni Kati Binag. Talagang kapag nakalaban mo sila, kumbaga gigipitin, haharasin ka talaga. Ganyan talaga yung gawain. Binunyag na yan ni Kati Binag. Nakaraang taon pa, 2023 pa yata. Ganyan talaga yung gawain daw nila, sabi ni Kati Binag. So yan po yung naging sagot ni BP Sara nung tinanong siya tungkol sa Prime Water. This is a politically motivated. Pamumulitika lang ito ni BBM. Sumagot ngayon si Claire Castro. Ito po yung kanyang sagot. Pakinggan nyo. Expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. Kumbaga, sinasabi niya,
wala daw tayong aasahan na may magandang sasabihin si Vice President in favor of the President, no? hindi daw, wala daw sinasabing maganda ito si VP Sara, lalong-lalo na sa ating President. So tuloy natin. Will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Oh, ano bang kailangan i-analyze mo pa sa prime water? Ano pang kailangan pag-aralan mo ron? Simula nung nagpa-endorse si Camille Villar, kasama pa si Manny Villar, nakaganon pa, no? Bigla na kayong nagpa-imbestiga. Ito po'y obvious, halatang halata na ginigipit nyo na yung mga bilyar, yung negosyo ng bilyar. Hinaharas nyo na yung mga bilyar. Obvious na obvious yan, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Kitang-kita po na ito ay pamumulitika. Yan po ang sagot ni VP Sara, inalmahan ni Claire Castro na wala daw tayong maririnig dito sa ating Vice President na magandang sasabihin. Ngayon, ito naman po ang sagot ni VP Sara. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya. Ayan, ulitin natin. Ito po yung sagot ni Vice President Sara Duterte, ang Agila ng Davao. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya. Kasi siya yung unang-unang namumulitika. So yan po ang sagot ni VP Sara. Tutuloy natin. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. Ibig sabihin yung spokesperson ng presidente, nakakahiya daw sa buong mundo. Dapat pumunta siya sa harap ng salamin at sabihin niya na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. Kita mo? Sinisermonan ni VP Sara, ang ginagawa kasi ng spokesperson natin, atake ng atake, no? Dapat sabihin niya yung mga magagandang ginagawa ng presidente. O tutuloy natin. Ulitin natin, ano? Dapat pumunta siya sa harap ng salamin at sabihin niya na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. At ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, ito pakinggan nyo, wala kasing ginagawa yung si BBM para sa ating bayan, kaya wala din masabi yung tagapagsalita. Garbage in, garbage out, Vice President Sara Duterte. So, yun po ang dapat gawin ni Aling Claire, no? Ipagmayabang niya kung ano yung mga ginagawa ng kanyang boss. Apparently, sabi ni VP Sara, wala kasing ginagawa yung kanyang boss. Puros pamumulitika lang talaga ang ginagawa. Walang ginawa kundi habulin ang mga Duterte, habulin ang mga kaalyado ng mga Duterte, kagaya ni Harry Roque. Lalabanan daw yung asylum ni Harry Roque. Ayaw pang pakawala, ayaw pang hayaan si Harry Roque, di ba? Yan yung ginagawa, habulin ang mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Anong maipagmamalaki nyo? Magbigay kayo ng isa lang na magandang ginawa ni BBM. Isa lang po. Yung bang napawaw tayo, wow, ang galing naman ni BBM. Uy, nakakabilib naman si BBM. Magbigay po kayo isa, i-comment nyo sa baba. Isa lang, no? Yung napabilib tayo, na ginawa ni BBM. Magbigay kayo ng isa, no? Kaya sinasabi ni VP Sara, walang masabi itong tagapagsalita kasi walang ginagawa yung si BBM. Yan po ang real talk, no? Real talk po yan. Yan ang matinding sagot ni VP Sara diyan kay Aling Claire. So, kung mapapansin natin, lahat po ng ginagawa, ito nga binunyag na ni Senator Amy, yung propaganda na China ang palalabasin. Kasi
'Di ba, nung pinakulong si Tatay Digong, naglabasan ng mga tao, lalo na nung birthday niya, naglabasan. Tapos biglang bumagsak yung rating niya para maalis sa usapin. Maalis ang atensyon ng mga tao, ipapasok na nila yung mga issue ng China. Ayan na si Tolentino, ginamit pa si Tolentino. May dala-dala pang malaking cheque. Tapos, tinanong siya ng media, kailangan na bang ipatawag yung ambassador ng China? Si Jinyan. Ano pangalan ba nun? Hindi na kailangan. Kung talagang totoo yung sinasabi mong checking malaki na yan, ha? Dapat ipatawag mo, pwede naman ipatawag eh. Kakausapin lang naman yung ambassador eh. Bakit hindi? Kasi gumagawa lang po ng issue. Sinabi na po yan ni Senator Amy Marcos. Yan lang po ang ginagawa ng gobyerno. Alam, yung AIX, AKAP, tupad. Ano sabi ng mangingisda? Band-aid solution lang yan. Isama mo na yung 20 pesos na bigas. One day, isang araw lang pala binenta sa isang lugar lang sa Cebu. No? So, ano sinasabi ni BP Sara? Budol na naman yan. Yan po ay vote buying at panloloko na naman sa taong bayan. Para makapagbenta, nag-subsidy. No? Yung 48 pesos, binili yung bigas ng 48 pesos, tapos ibebenta ng 20 pesos. Talagang palugi, no? Yun po yung babayaran ng gobyerno. Puro ang ginagawa ay yung kumbaga, hindi mo na kailangan pag-isipan, hindi mo na kailangan paghirapan, hindi mo na pag-aaralan, basta bigay na lang ng pera, gastos na lang ng pera ng bayan. Wala nang pag-aaral dun eh. Puro, kumbaga, trabahong tamad ang alam. Walang konkretong plano para sa maging mura ang pagkain. Bakit? Yung Department of Agriculture, binawasan po ng budget na 20 billion. Alam nyo ba yon? Halos lahat po ng departamento, binawasan ng budget. Para saan? Alam nyo na. For this election. Para sa pamimigay ng pera kay Trillanes sa mga galamay para maghasik ng lagim. Kasama na diyang corruption. Yan po ang ginawa po sa budget. No? Yan po ang ginawa sa budget natin. Lahat halos ng departamento binawasan. Billion ang bawas. Kaya mapapakamot ka na lang. Yun ang hamon ko, mga mahal kong viewers. Mag-comment kayo, isa lang. Isang magandang ginawa ni BBM. Tapos i-comment nyo rin kay Claire Castro sa vlog niya. Ito po ginawa ni BBM, ang ganda, napabilib kami. Magbigay kayo ng isa. Tignan natin kung ano sagot bukas, kaya lang Sabado bukas. Baka wala si Aling Claire, no? Lunes na yan sasagot. Ang tindi ng sinagot ni BP Sara. Kailangan mo pa ng anong sinasabi niya kanina na issue within the issue. Yung prime water halatang pamumulitika, no? So punta na po tayo dito kay Senator Amy Marcos kung saan po ay kung saan ay naghain na po ng chair. Ito, Amy Marcos asked Ombudsman to probe official involved in Duterte's arrest. No? So, doon po sa kanyang paghain ng chairperson's report sa Ombudsman, ang sinasabi po niya sa Ombudsman, ito, I am requesting that these officials, all of whom are named in the report, be investigated and where appropriate prosecuted, no, or sanctioned in accordance with the applicable laws, rules, and regulations, Marcos wrote in the letter. So, ang rekomendasyon po ni Amy Marcos ay sampahan ng kaso, no, administrative
and criminal offense. Tuloy natin, ano? Ito sabi ni Amy, tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague. Mukhang maliwanag na maraming nilabag sa batas, sa saligang batas, pati sa international law. Kaya't mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilan pong napakataas na opisyal natin. The report recommends the filing of criminal and administrative charges against Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Criminal Investigation and Detention Group Chief Major General Nicolas Torre, the third Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, and Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Ito po yung kinontent. So 5 po sila, no? Re-recommend ni Amy na filean ng criminal and administrative charges. Yung administrative po, pag kinasuhan ka ng administrative sa ombudsman, ang parusa po niyan ay matatanggal ka sa serbisyo. Yun lamang po yung parusa. Ito namang criminal, ito po yung may kulong na at may kaukulang multa. So, itong administrative, pag natalo ka sa kasong ipinail sa'yo, tanggal ka sa serbisyo, tanggal ka sa pwesto. Pero yung criminal po, yan po ay may kulong na, no? Inaasahan ko na ang ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi nga hinaharang ito sa Senado. Hinaharang ni Cheese Escudero. Ganun lang kasimple eh. Si Amy masyadong magalang, no? Nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung kinakailangan patawan na ng kaso at ng parusa. Itong 5 ito na nabanggit. So, ito po yung mga ikakaso dito po sa 5. Ayan. Kay Remulla, kay Boying, usurpation of judicial function, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito naman kay Torre, arbitrary detention. Ito po yung illegal and unlawful detention. Kay Pangulong Duterte, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave threats under Article 282, etc. etc. General Marbil naman, arbitrary detention din. Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kay kapatid ni Boying, Remulla, si John Vic, ganun din, arbitrary detention. Violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kay Lacanilao, usurpation of official function, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation. Administrative charges and grave misconduct and conduct prejudicial to the interest of the service were also recommended against the 5 official. So merong pandagdag doon sa 5 na ito. Administrative charges, grave misconduct. So ito yung administrative na pag napatunayan, tanggal lang sa pwesto. The senator explained why she brought her report to the ombudsman. Ito sagot ni Amy. Kasi alam po natin na kapag merong nalalabag na government official, kinakailangan dalhin sa ombudsman. Siya yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng ating batas na mag-imbestiga at parusahan ang mga opisyal sa gobyerno. So kapag mayroon pong gusto kang ireklamo ng mga politician, mayor, governor, congressman, senator, pwede mo po silang idemanda sa ombudsman. At ganun din po yung mga opisyal, mga taong gobyerno. Kapag may nakita kang nakawan, no? Kapag may nakita kang ginawa nilang illegal, pwede kang magdemanda sa ombudsman.
No? Doon sila dinidemanda. Ngayon, ituloy natin, naniniwala ako na ang ombudsman natin ay walang bias. Walang takot na parusahan at ang karapat-dapat na parusahan. Ombudsman Samuel Martires is an appointee of former President Duterte. Totoo po yan. Si Tatay Digong po ang appoint dito kay Samuel Martires na chairman o president ng ombudsman. Pero hindi nangangahulugan nakaporket si Tatay Digong ang nag-appoint dito kay Martires, na kay Digong na yung loyalty. Hindi pa rin kasi wala na po sa posisyon si Pangulong Duterte. Alam nyo naman yung iba na kung sino yung nasa kapangyarihan, doon sila. Kagaya ni Hunyango, ni Congressman Hunyango. Kilala nyo na kung sino yun. May mga ganun po Pero hindi natin alam. Malalaman natin sa action niya, sa kilos niya, hindi sa salita. Sa kilos natin malalaman. Meantime, Marcos reacted to Duterte's lead counsel, Attorney Nicholas Kaufman, acknowledging the senator's report in investigation in relation to the former president case before the International Criminal Court. Yes, nagpapasalamat ako at kinilala ni Attorney Kaufman yung ating mga hearing kahit hindi sinisiputan ay may gamit naman para sa ebidensya para maiuwi ang ating dating Pangulo at humarap sa husgadong Pilipino at hindi sa dayuhan. So, si Senator Amy pa po ang mismong naghain sa ombudsman. Pwede naman niya itong iutos pero siya mismo ang naghain ng mga documents. Parang journal po ito. Ito po yung laman ng mga nung hearing, yung question saka yung sagot ng mga opisyal. Nandyan po nakasulat po yan po yung journal kung tawagin. At ipapadala rin daw po yung journal na yon sa dahig sa defense sa mga legal defense ni dating Pangulong Duterte. So napakaganda po ng naging resulta. Naging resulta ng investigasyon ni Senator Amy. So doon na po hain na ni Senator Amy, doon na po sa ombudsman ang gagawin po ay i-review yung report, investigation report, i-review po yan ng ombudsman. At kung meron silang makita parang probable cause, sasampahan po ng kaukulang parusa. Yun na nga, may mga kaso na na recommendation. Ano ba yung kaso na yun? Arbitrary detention, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po yung mga recommendation. Pero syempre, kung may maisip pa yung ombudsman na maikakaso, kakasuhan. Yan po ang hihintayin natin. Yung pag-review, pag-imbestiga ng ombudsman. Kung ano yung magiging desisyon nila. So, doon po sa Senate report, recommendation pa lang ang nagagawa ni Senator Amy. Kasi parang kumukonsulta ka muna sa isang abogado, Ano bang pwede nating gawin, attorney? Gusto kong sampahan ng kumbaga, i-review mo nga yung kaso na ito. At pag nag-approve naman yung attorney, okay, pwede, may laban tayo dito, may panalo tayo, sampahan na natin. Or pwede namang wag mo muna nating sampahan, o maaring wag itong kaso ang isampa natin, itong kaso, pwedeng ganon, baka ibang kaso ang isampa. So nasa payo din ng ombudsman ang mangyayari base sa kanilang investigasyon at sa review nila, So abangan po natin si Aling Claire sa Lunes kung ano may sasagot. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye bye.